So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at syempre welcome back sa channel ko. So ayun mga pre, kung may legendary fish keeper tayong na-impose dito sa ating YouTube channel, so ngayon pupunta tayo sa isang mythical glory na fish keeper. So ayun mga pre, mamaya ipapakilala ko sa inyo. So for this video mga pre, ay nandito ako sa Barangay Paon, Estancia, Iloilo. So bibisitahin natin yung kaibigan natin. So mga pre, alam ko excited na kayo, so hindi natin patatagalin yung video. Let's go! So ayun mga pre, kasama ko si Pare Eric Daniel. So nandito kami sa Barangay Paon, Estancia, Iloilo. So ayun mga pre, bakit mythical na fish keeper yung sinasabi ko? Dahil siya yung makakasagot niyan. So pre, gaano ka nakatagal sa larangan ng fish keeping? Ako so far, since 1990 pa ako nag-iista eh. I was grade 4 sa Estancia SDA Multigrade School. Yung mga classmates ko, bumibili kami ng mga gapi. Then, ang pagkakaiba lang, dahil ako, nag-focus ako sa pag-breeding. So, yung mga baong ko dati, diyan ko nakukuha lang eh, sa pag-breeding ng mga gapi at mga mollies. Una, gapi, mollies, ganun-ganun lang. Tapos, yung mga pambaon ko diyan ko na nakukuha. Hanggang naging hobby ko na siya, turn into business. Hanggang, yun, naging part na siya ng buhay ko. So almost 30 years na, no? Almost 30 years and more than. So grabe yung mga pre, ganun siya katigasin sa larangan ng fish keeper. So matira matibay yung mga pre. So mga pre, tara, samahan nyo kami at ililibot namin kayo sa kanyang mga palisdaan. So mga pre, pasensya na sa ingay dahil malapit tayo sa plaza. So tara mga pre, libot namin kayo ni Pare Eric. Let's go! So mga pre, speaking of natural filtration system, so dito nyo makikita mga pre yung kagandahan at kung gaano ba ka-importante yung filtration system ng isang koi pond. So mga pre, yung pond na to ay hindi gumagamit ng malalaking pump. So maliit lang na pump yung ginagamit niya, pero tingnan nyo yung quality ng tubig. So tanungin natin yung kaibigan natin kung ano yung sikreto kung bakit ganito na lang kalinaw at kaganda yung kanyang koi pond. So let's go! So pre, anong ginagamit mo na pump dyan? Gumagamit lang ako ng Aquaspeed A3000. Bali 16 watts lang yan. Isa lang. So pre, pwede mo ma-explain sa mga viewers natin kung paano mo na-set up yung mga filtration system mo na yan? So mula dito sa pump? Oo. Bali ang filtration system ko, gumagamit lang ako sa natural filtration. Ang mechanical ko lang is yung pump A3000 papunta doon sa red na tub. Ano yan, ang tawag ko dyan is radial kind of filter. Radial lang yan. Then meron dyang yung sediments niya pag nag-settle down sa ilalim, na-turn into food yon, nagiging beneficial bacteria. Then lilipat siya sa puti na tub, which is biological filter. So pre, pag labas dyan, dito yan papunta. Oo, bali pupunta siya sa first sa So, first pond. tingnan natin. Ito pala. Oo. So pre, ano yung laman nito? So ako sa first pond ko, kasi gumamit ako ng natural na mga plants dyan. Ano siya, bali aquatic plants, yung elephant ear, tsaka maraming natural plants dyan para filtration na rin, serving filtration siya. At saka nilagyan ko dyan ng mga swordtail, kasi yung swordtail silang kumakain sa mga fungus or bacteria na mga parasites na nasa tubig natin. Mga kuto, finrot, sila yung tumitira niyan dahil mas gusto nila yung live foods eh. Kaya nilagyan ko siya ng swordtail dyan at kuha ko sword. So pre, pagkatapos nito, pupunta to sa mga goldfish mo dito. Oo. Pagkatapos dyan, pagka-filter niya, bababa dito sa mga goldfish. So ito yon. So ito yung mga goldfish mo pre. Goldfish pond na yan kasi mababaw lang yung tubig at saka hindi siya gaano kalapad.
So meron ka ditong mga Oranda, Rancho, Ryukin. At saka Tingnan nyo, oh. So yung mga pre, tingnan nyo yung mga koi ni pare Eric dito, ang lalaki. So yung mga pattern nito, ang gaganda oh. tsaka ang kulay. Yung kulay, talagang napakatingkad. Yung laki, yung belt ng katawan. So, ang ganda. So dito nyo makikita mga pre na napaka-effective talaga ng filtration system na to. So ayan. Yung flower, meron din akong alagang flower horn pero ang ginawa ko under gravel filter lang siya, then may tank mate siya. Kasi masyado siyang aggressive pag mas aggressive siya pag mag-isa lang siya, kakainin niya yung mga kasama niya. Pero simulang maliit pa siya, nilagyan ko na siya ng tank mate. Saka malinaw din yung tubig dahil under gravel filter ang ginagamit ko. May filter plate, then may tubo, then may media sa taas. Na yun ang nagpapalinaw ng tubig natin at nagpapakondisyon ng water quality natin. Gano'n nakatagal sa iyo pre yung flower horn mo? Hindi pa siya umabot ng 1 taon since na fry siya. So grabe, anong pinapakain mo? Koi King lang, Koi King. Grabe yung yung bukol ng ulo niya. Bukol ng ulo niya, enhancer. So mga pre, tingnan nyo yung bukol ng ulo niya, ang laki. So ibig sabihin, talagang nakakatulong sa paglaki niya yung magandang environment, no? Oh. Yung natural filter, yung mga graveling filter na nilagay mo, nakakatulong sa pag-growth, paglaki ng mga alaga mo. So pre, yung pond na to, ano to? Yung pan na to, bali ito yung side na ano na to, mixtures na ng mga giant mollies ko, mga platinum king mollies, mga tangerine, lyre black mollies, marbles, silver mollies, mga giant na mga platy, giant sword. Basta lahat ng giant dito na ilalagay kasi meron nang lumabas na mga balloon mollies, yun ang nakaseparate. Kasi hindi mo sila pwede pagsamahin, papangit yung stray nila. So pre, aside sa mga setup mo dito sa harap, meron ka pa ba dun sa kabila? Oo, meron. Tara, punta natin. So yun mga pre, dahil napakahaba na ng video natin, so abangan nyo yung part 2 ng mga breeding ng kanyang mga guppies, ng mga balloon mollies niya. So ipapakita natin yan sa part 2. So mga pre, bago natin tapusin yung video na to, so pre, may gusto ka bang shoutout? Shoutout nga pala dyan, sa
Mga sa kumpare ko kay Ronald Garcia, master breeder din siya ng goldfish dito sa istansya. Tsaka sa kagrupo ko sa Ilonggo Fish Keeper at tsaka sa istansya Guppy Keepers. Tsaka sa lahat ng mga fish keepers dyan. Shoutout sa inyo lahat. Tuloy lang ang pag-isda. So yun mga pre, maraming salamat sa panonood. So pasensya na sa ingay dahil mayroong liga doon sa kanilang plaza. Pero anyway, okay lang yon. So mga pre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel ko. At syempre mga pre, abangan nyo yung part 2 ng backyard tour natin dito sa kay Pare Eric. So mga pre, hanggang dito na lang muna yung video natin. So maraming salamat. God bless us all and bye-bye.